Isa-isahin ko lang yung mga nasa comment section, ano. Sabi dito ni Joel Manalad, saan sa Bible mababasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Okay, Joel Manalad, ang sagot ay nasa ginamit ni Brother Wendell mismo laban kay Ramel Parba. Yon, doon mababasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. And then Gino Lumok, pag matinod anon na dyan do kay panahon pang magbago. Tagal na, no? Ayaw sa punay og limod kay mahimong baka kun kana wala man koy gilimod. Ang limod kanang sigig sulti nga ang Katoliko founded by Constantino, wala man po'y pruweba. Okay, from Leia Cayetuna, Brother Jando, saan po si Father Darwin mapuntahan po? Please, ang address po kasi pupunta kami ngayong Biyernes po para makita namin siya. Salamat ng malaki po sa inyo. Okay, si Father Darwin ay puntahan nyo lamang po sa Office of Healing and Exorcism sa Anas, Valencia, Bohol. Maliban sa confraternity na ginagamit natin, meron pang isang Protestant na salin, Jando, pinadala ko sa GC natin sa BBP. Tingnan nyo, ipakita nyo yung Protestant na salin paraphrase yan, a plain and familiar explanation by way of paraphrase ni Joseph Hall sa John chapter 10 verse 16. Mabasa diyan ang Holy Catholic Church under me, their one and only head. Okay. Ipakita mo, Brother Jando. Okay, ate, ipakita ang sinasabi ni Brother Wendell. Nandito yan. Ito sinasabi rito. Ito ay a plain and familiar explication by way of paraphrase of all the hard text of the whole divine scriptures of the Old and New Testament, Volume 2. Okay? Ito yung sinasabi sa John 10. Ito 10:16. Ang sabi dito, other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Yeah, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own, a more famous church than yours. This must I ere long bring home of the waste deserts of the world, and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of the church with you, so as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church under me, under one only head. Yan, Protestant Bible po yan. Sa naghahanap, ayan po ang sagot. Okay? So, lipat naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong. Itong si Brother Fred. Brother Fred, good evening sa iyo, Brother Fred. Bro, hindi pa nasagot yung unang tanong ni Bro Junri. Oh, ano yung tanong, Brother Junri? Ang tanong galing kay Sister Susan Kubakob, maraming manok dito sa kapitbahay namin. Lagi po silang pumupunta dito sa bakod namin. Yung tsuhin, pinatay yung isa at kinain. Kasalanan po ba yon? Pero hindi po ako kumain. Yan po ang kanyang tanong. Okay, Brother Angel, pakisagot yon. Kasalanan ba daw yon? Siyempre. Sabi nyo nga, napunta lang sa bakuran nyo, no? Hindi po sa inyo yun. So, sabi sa Ten Commandments, no?
Thou shalt not covet thy neighbor's goods. So yung mga gamit ng wag nating galawin, no? So napasya lang doon at kinain nyo. So hindi yun, hindi sa inyo yun. In other words, siyempre hindi naman kasalanan ng manok yun, wala naman yung yun. Pero yung may-ari talaga nun, may-ari talaga ay saka yung kapitbahay kapatid. So pag kinuha mo yung hindi sa'yo, sa Ten Commandments yun, medyo mabigat yun. So mas maganda po kung kayo hindi kayo kumain, okay lang naman. Pero kung tandaan po natin na lahat, kahit nga ako diyan no? Kahit sa hotel, hangga't maaari ayoko ang kumuha kahit diba, yung iba may nag-uwi ng ganito, ako hangga't maaari wag, kasi sabi nga may kasabihan, kumbaga magnanakaw ka ng piso, magnanakaw ka ng milyon, magnanakaw ka ng piso, magnanakaw pa rin. Hindi nga lang pareho pero yung term pareho pa rin, magnanakaw pa rin. So ganun din yun, pag nag-aangking ka ng hindi sa'yo, kung ano man ang dahilan yun, nag-angking ka pa rin ng hindi sa'yo. That's against the Ten Commandments, kapatid, no? So mas maganda, mas sigurado tayo, may confess natin yun at yun na lang, ano ba tawag doon sa Tagalog, yung yun na lang, no? Pabalikin nyo sa bahay nila, or whatever na pabayaan nyo na lang, kasi kung di naman nakakaistorbo, minsan napapadpad lang. Ganon din naman ang mga pusa, minsan di ba pupunta sa kapitbahay, pero wala kang karapatang patayin mo yung pusa o aso para kainin mo, hindi sa yun. Kahit aso nga pag pupunta sa kapitbahay. So ganon din yun, pag hindi po sa atin, paalala, pag hindi sa atin, wag natin angkinin dahil that's against the Ten Commandments. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. So kahit ano man yan, goods man yan o animals man yan, wag mong angkinin ang hindi mo pag-aari. So yun po yung sagot natin doon, kapatid. Maraming salamat, Bro Angel, at meron pa dito isa kay Sister Clarita Nagar. Brother John Ray, pwede pakitanong kay Brother Aljan kung meron bang Book of Healing and Deliverance na mabibili sa Iloilo. Pag uwi ko kasi bili ako, salamat. Well, Sister Clarita Nagar, no? Ang sa akin po, nabili ko saan? Sa Shopee. Makaka-order po kayo sa Shopee, sister. Sa akin, dalawa yung in-order ko. Sa Shopee ko nabili. Sa Shopee ko na-order, no? So, actually, worldwide man yan, no? Try nyo sa St. Paul's, kung may St. Paul's doon. Or else, mag-order na lang din po kayo through Shopee or Lazada. Makaka-order po kayo 100%, kasi sa akin, doon ko po in-order. Kung hindi pa naubusan ng stock, no? Pero kung naubusan ng stock, punta po kayo sa St. Paul's. Kung alam mo yung St. Paul's doon sa Iloilo, punta po kayo doon, no? Pero para sigurado, sa akin sa Shopee or sa Lazada, doon ko nabili yung sa akin, Sister Clarita Nagar. Yan lang, Bro Jando, and maraming salamat. Meron pa pala dito sa Upperboy Mix TV, bro, may chat po ako, katanungan po, thank you. Sige, Meron ba lang Shopee South Korea? hindi, dyan lang, pero sa Shopee ko in-order, bro, pinadala ko dito. Bro Jando, ipaliwanag nga natin konti ano ba yung lumen gentium, no? So, bigyan natin ng idea yung mga tao. Pag sinabi lumen gentium po, ito po yung dogmatic constitutions of the church. Is one of the principal documents of the Second Vatican Council, no? Second Vatican Council po 'yon, no, na promulgated by Pope Paul VI, no, noong November 1, 1964. Para may alam yung mga tao, kasi nga yun yung sinabi natin kahapon tungkol dun sa speaking of tongue na wag tayong humingi ng extraordinary gift from the Holy Spirit. So, yan po ay talagang siya, no? Dogmatic talaga. Pag dogma, medyo dogmatic constitution of the church. Principal documents yun, yung Lumen Gentium, kapatid. Kaya nga, yung sinabi nung pare na wala daw magbabawal dun sa nagtuturo kasi siya ng speaking of tongues, no? Sabi ni Roel Sabanal, at sinabihan ni Roel Sabanal,
Ngayon, hindi nga lang niya naibigay yung ano natin, yung dati nating sinabing tungkol sa Lumen Gentium documents. So, mabigat siya dahil hindi pwede, hindi niya, sabi niya, bishop lang daw makakapagpigil sa kanya na magturo ng speaking of tongues. Nagtuturo siya sa charismatic niya, mismong pare. So, kung nakikinig ka, Roel, no? Eto, bigyan mo siya ng matinding ano ba yung Lumen Gentium? Dapat maipakita mo rin to kung ano ba to, baka wala siyang idea. Although pwede naman niya i-search pag sabihin niya ano ba Lumen Gentium na yan, diba? Halimbawa binawalan mo dahil nga ayon po sa Lumen Gentium may bawal po yan, sabihin mo mga documents yan ng Second Vatican Council mismo, no? So sabihin mo utos yan sa buong mundo, sa buong simbahang Katoliko sa buong mundo, kasi sabi niya bishop lang daw ang makakapagpigil doon. So, ayan, sabihin mo, Pope na nagsabi yan, di lang bishop. Pope ang mga nagsabi yan. Sila mismo nag-approve ng Second Vatican Council ka mo, Bro Roel. So, pag siya sa magaling, Straight to the Pope point. yun. Pope yun. Hindi basta-basta, kasi sabi nung pari daw, bishop lang hindi si Father Darwin ang makakapagpigil sa amin. So, yun, no? Tinignan ko rito, mabigat pala yung Lumen Gentium. Documents of the Second Vatican Council. Pope po ang nag-promulgated niyan. Hindi natin pwedeng tutulan. Yun po, kapatid, para may idea tayo pag nagbigay tayo ng Lumen Gentium documents. Salamat po. Maraming salamat, Bro Angel. At ang tanong ni Brother Upper Pagunsan, sabi niya, good evening bro, may katanungan ako. Ang kasama ko dito sa shop nakapulot ng pera, 50 real or 7,000 pesos. 4 days na ngayon walang bumalik para magtanong about sa pera at hindi namin kilala. Binili na niya ang pera. Hindi ba siya magkakasala? Ano ba dapat gawin sa pera kung wala na maghanap? Pwede na ba sa nakapulot ang mismong pera? Bro Wendell, pakisagot nga Bro Wendell. Ano yan, kaya nakadala na. Pero, ang pagkita, pinanakan lang. pwede po na itabang sa mga kabos. I-silent mo nga si Bro Jandol. Bro, ibigay mo na sa iba, inuubo ko. Inobo ka Bro Wendell, sige. Okay Bro Angel, pakisagot ka muna Bro Angel. Okay, sa hotel sa amin, ganun ang may patakan din sa hotel. Pag wala nang nagki-claim, depende sa ano po yun, sa batas ng boss niya. Dito po kasi sa hotel, ganun din. May nakakaiwan sa mga rooms, isang pera, tapos itinatabi ng front desk yan. Pag wala nag-claim, sa isa yun na yun, walang problema po yun, no? So, hindi naman po kasi depende yan sa it's either, in other words, tandaan po natin, no? Ano ba yung kasalanan, no? Ang kasalanan kasi paglabag sa kautusan. Ngayon, ang problema, pwedeng pumasok yung no fault on your own kasi naiwan na at wala namang, hindi mo naman kasalanan, hindi mo nga alam kung kanino isosoli no? So pag hindi mo alam kung kanino isosoli, sa'yo na wala kang kasalanan doon. Why? No fault on your own, kasi may mga tayo sa simbahan na pag hindi mo naman intensyon at hindi mo naman kasalanan, wala kang kasalanan doon kasi hindi mo nga alam kanino mo isosoli, no? Naalala ko tuloy nung nasa Caloocan pa po ako, may nangyaring ganyan gabi noon, no? Siguro mga alas 11, alas 12 na ng gabi, may lugawan dun sa tabi namin So, kumain ako. Pagkatapos kong kumain ba ako doon o kausap ko lang yung kaibigan ko. Biglang may naghabulan, no? So, patuhan ngayon. Nasa tabi lang kami. Ako, wala akong anong ganyan. Hindi ako natatakot sa ganyan. So, tinitingnan lang namin ng barkada ko. Tapos nahulog yung pitaka nung bumabato. Takbo na naman siya, binato siya, takbuhan sila so hanggang nawala na. Naiwan yung pitaka sa harap ko. Problema ko ngayon, yung hindi ko alam kung kanino ko isusoli. Tiningnan ko may 200 pesos yata. Yun, anong gagawin ko doon? So yun, isinoli ko, nagastos ko, nakinuha ko na. So, pero mas maganda, lagi ko po sinasabi, pagka ganun,
pag nag-confess tayo, sabihin na natin para si Father na mismong authority ang magsasabi sa atin, no? But muli, wala tayong intention naman na kunin ang hindi sa atin, but ang problema, hindi mo nga kilala. Sa hotel, ganyan din ang policy po, no? Kapag may naiwan ng guest tapos hindi na na-claim, sa'yo na yun, binibigay na nga ng ano yun eh. Minsan kinakalawang na dun sa mga warehouse, ang daming naiiwan, masisira lang. So, mas maganda po kung medyo duda kayo dyan, isama nyo na sa confession, but kung titingnan natin sa Catholic teachings, no fault on your own pa rin yun, dahil hindi nga natin alam kung sino may-ari at nasa sa inyo naman yun no? So dalawang bagay, it's either venial sin because no fault on your own yun, no? And at the same time, kung gusto mo mas maganda, ikumpisal mo na rin para sigurado po. Yun po ang pwede nating isagot, kapatid. Yan, maraming salamat. Maraming salamat, Bro Angel, at dagdag ko lang, Bro Angel, doon sa about doon sa Lumen Gentium, no? Ano ba, kagaano ka-importante yun? Hindi po yun basta lang dokumento ng simbahan na parang pwede mong paniwalaan, pwede hindi, no? Dahil Vatican II documents po yun, nandito po sa kamay ko, at yun po ay nakasaad sa Constitutions of the Church. Sa Constitution, meron pong 4, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes. No? So, Constitution po siya, batas ng simbahan yon. At sabi ni Pope Benedict XVI dito, if we interpret and implement the council guided by a right hermeneutic, it can be and can become increasingly powerful for the ever necessary renewal of the Church. So, yung pong pahayag po ng Lumen Gentium, no, doon sa pari na ayaw maniwala, yun po ang proper hermeneutics ng simbahan, Father, no, na kinakailangan mong paniwalaan. Dahil hindi lang basta obispo, hindi lang basta papa, kundi batas po ng simbahan yon. Yun lang ang idagdag ko, Bro Angel. Maraming salamat. Okay, thank you sa inyo lahat. Ba't nabalikan si Brother Fred? Brother Fred? Good evening sa iyo, Brother Fred. Good evening po, Ilan to. Happy birthday nga pala. Oh, thank you sa iyo, Brother Fred. Sa buong Pinas. Ang tanong ko lang, kasi yung pinsan ko kasi, born again. Then, kinuha niya ako ng ninong ng anak. Okay lang po ba yun? Okay, Brother Angel? Okay, nire-research ko yan sa actually nasa Code of Canon Law 1374 na tayo diyan sa mga ibang sekta. Tandaan po natin ang ibang sekta tumutuligsayan sa simbahang Katoliko, no? Pwede nating anuhin kagad yung unang-una, DOS 1 Gis 11, Bro Jando. Okay, ikalawang Juan, Ges 11. So, ating silipin ang ating ikalawang Juan, Ges 11. Ay, ikalawang Juan, okay, Ges hanggang 11, ganito. Okay, ang sabi ay ganito. Sino man dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Yan yung pag sinabing ibang turo sa bahay yan, no? Pero yan, yung nangyari po sa inyo, hindi lang pumunta sa bahay, kayo pumunta ron, nagninong pa kayo. No, so medyo pagdating sa ganyan, medyo delikado po, no? That's against the Bible na makikipag-ano tayo sa mga, especially itong Code of Canon Law natin dito, binabasa ko 1374. Ito nga yung mga nag-aaral sa islas ko para may mga ebidensya po tayo, no? Hindi tayo nag-aano rito. At ibibigay ko kay Bro Jando, pakiano mo nga to.
mas maganda at meron tayo mga ebidensya at batayan. Pakilagay nga sa screen niya, Bro Jando. Bibigay ko sa iyan. 1374, yung mga yun tungkol din sa ano yan bawal mag-aral sa ibang Protestant school. Ayan bro, nakita mo? Oh, nakita ko. Yan, pakiano mo bro, no? Para isa rin yan, ang 1374 na nagpo-prohibit sa mga tao makisalamuha, no? So, ayan. Okay, ito nire-ready ko pa. Ayan. Okay, Canon 1374 Yes. was the section of the 1917 Code of Canon Law that prohibited Catholics from attending non-Catholic educational institutions. Enacted at the time of increasing hostility to the Catholic Church, it built upon previous efforts by the Vatican to limit exposure to forces deemed inimical to the faith. So, sa ibang ano yan, merong ibang salin yan. Those who plot against the church, Catholics are prohibited, like yung Masonry, kasama dyan yon. So, ang sa inyo po, yung Protestant kasi, yan nga, no, nag-aano siya ng yan, mga tumutuliksa yan. Kaya dito, bawal kang education institution, bawal mag-aral. Ayan, ano po tayo, dokumentado tayo. Code of Canon Law po yan. Ano po yan? Tatanggihan ko po, Bro Jando. Ano yan, Brother Fred? Tatanggihan ko po. Tatanggihan ba doon niya, Brother Angel? Kagaya nga po na sinabi natin, kayo po magdi-design yan kasi unang-una kayo mismo hindi lang kayo nag-aano kasi aattend kayo sa ritual noon. Aattend kayo sa mga kung ano man ang gagawin nilang ritual yun, which is against the Catholic Church. Hindi po siya simbahan ng Katoliko, Protestante nga, no? Ang mahirap kasi dyan, kagaya ng sabi natin, hindi lang po kayo, nagtataka naman ako, dapat dyan bawal sa kanila ang ibang sekta kasi magtuturo ang godparents kasi ng turo nila. Tayo ganun din, bawal ang ibang sekta. Bakit? Dapat practicing Catholic ang godparents. So sa kanila dapat bawal yan kasi iba yung sekta mo, pwede ka magturo ng ibang dun sa bata o kaya dun sa kinasal ba o sino, kasi being godparents, you're a second parents at kailangan, lalo na sa atin, bawal na bawal po yun, no? Sa Code of Canon Law din natin, bawal din po yun, no? So ang mangyayari dyan, medyo pwede na rin na syncretism yan na pwede kang bakit mo kailangan doon, nakikisalamuha kasi po tayo doon pala sa 2:1-11 bawal mo ngang tanggapin yung nagtuturo ng ibang turo yung nyo po doon, pag nininong, hindi nyo lang tinanggap, pumasok pa kayo at nagninong pa kayo. So kayo po, nasa sa inyo, ayaw naman natin diktahan yung mga tao, no? Pero base dun sa mga binasa natin dokumento, even yung pagpupunta doon, yung Masonry ba? Masonry lang yun, kala ng ibang tao, ay normal na lang yun, parang fraternity lang na yun. No. Ayaw ng kasi bakit? Pag pumasok ka doon, excommunicated ka pa nga, so mahigpit ang simbahan sa mga Protestante at mga iba't ibang tumutuligsa sa simbahan po, kapatid. Lalo na yung mga Protestanting yan, subukan mo umattend yan ng mga Bible study. Unang-unang yan yung Catholic Church, mga pare, si Mama Mary, Banal na Osya, talagang tutuligsain yan. Aatakihin nila. So kayo po, even yung magbigay ka nga lang ng ng abuloy, si Father Darwin na nagsabi dun yung lahat pa ng mga, di ba, sa mga jeep, ibang sekta, magbibigay ka ba ng abuloy? Sabi ni Father Darwin, no, tama naman Bakit? Kasi sinusuportahan mo ang pag-atake nila sa simbahang Katoliko. Ngayon, magnininong pa kayo, you're still supporting them. Medyo... Angel, pwede ko Yes po.
Ibig sabihin, sa simbahan natin, bawal din pala yung mga ibang kunin lang. Bawal po. Yes, bawal magninong po yung ninang yung ibang ano. Ate mo ang Kasi yung sa simbahan namin, dito sa Pulukan, Simple, yung ibang kumpare ko, Iglesia ni Cristo. Yung iba naman, born again. Bakit Catholic kinapog po nila yan. Opo, Catholic po yan. Yan nga, Opo. marami nakakalusot. Bakit? Kasi nga, hindi nga po masyadong namomonitor. Tanggap lang ng tanggap yung opisina. Sino ba ninong mo? Yun Ayan, nga lista po, no? lang. Lista lang. So, lack of knowledge. Siyempre, kung taga-opisina, malay ba niyang bawal yung ibang sekta? O hindi naman nga nag-ano yan eh. Nagtanong ba ng ibang sekta yun? Pustahan tayo, hindi po nagtanong yung taga-opisina doon, yung naglilista. Hindi naman magtatanong yun eh. Kahit nga yung live-in na civil marriage, bawal din po magninong-ninang eh. Yung hindi kasal sa pa. Ay, nagbigay ako ng dokumento dati dyan. Bawal po yun na hindi kasal sa pare magninino o magninina kahit civil marriage, bawal po yun. But yung opisina, walang idea siya sa ganyan, kaya tanggap lang ng tanggap po, kapatid. Bawal po sa simbahan lahat yan, bawal po. Bukas kasi may recollection kayo, pwede ko i-announce sa kanila yan. Na yung kailangan po kasi ako punto por punto sumagot dito, pero later bibigyan kita ng dokumento tungkol dyan. So ibibigay ko, slash nyo. Kailangan kasi pagka nagsabi po kayo, like sinabi ko nga kay Brad Roel sa banal kahapon, pagka may gusto kayong sabihin sa mga sister brother sa simbahan, kailangan may bala ka, mayroong kang dokumento. So ibibigay ko po maya-maya yung dokumento natin diyan tungkol sa Protestant being a godparents or Catholic to be godparents in Protestant wedding. So kailangan may dokumento ka, kapatid. Maya-maya ibibigay ko sa iyo yung dokumento. Tapos pwede niyong i-discuss sa kanila. Kami bukas eh. Sige po, maya-maya lang po i-ano natin yan. Ibigay natin Tapos, po. isa pa. Sige May tanong po. pa ako ulit. Yung kasi yung mga kamag-anak ko kasi, yung sa ako lang kasi yung mag-isa ng ako lang ang mag-isa na hindi lang nakuha. Kasi lahat sila born again. Ngayon tuwing January 1 kasi, nagsama-sama kasi kami, pero hindi naman sa church nila kung sa bagay banding ba. Okay lang po ba yun? Oh yes, tandaan po natin yung Banding ba, pag-ibig sa banding? so tawag doon social obligation. Meron po tayo social obligation at pag-ibig sa kapwa. Kahit nga yung magutom yung mga ibang sekta, yun po natin, lilinawin po natin mga nakikinig ngayon ang pinagbabawal na simbahan yung makinig. Word for word yun, bawal nga makinig ka sa aral. Makikinig lang sa Yes, pero aral yung nila. pakikisalamuha, being your social obligation yun, at pakipagkapwa, turo ng Diyos po yun. Hindi naman niya sinabing ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa, na yun lang kapananampalataya mo. Hindi naman po yun. Pag nagutom siya or pag wag lang, sabi na simbahan dyan, even attending Bible study in the halimbawa may ganyan, pwede kang umattend, pero wag kang mag-aano sa mga rituals nila ng mga Protestant gathering. Halimbawa may kasal, pwede kang umattend, pero wag kang makikipagsalam. Kaya nga yung mismong pagiging godparents mo, nakikisalamuha ka na rin. Ganon din naman tayo, halimbawa Katoliko, para sa lahat ng nakikinig ngayon. Mga Katoliko naman may binyag o may kasal. Katoliko po Catholic Church. Pwede po si Protestante, born again yan, Iglesia ni Cristo, pwede siyang umattend. Okay? Pwede po siyang umattend lamang. Pero hindi siya pwede mag-communion, hindi siya pwede mag-godparents. Bilang social obligation, kumbaga natin yon, pakikipagkapwa. Pero bawal siya ng ganun din po tayo. Pinagbabawal ang simbahan, pwede kang umattend sa pwede. Makikain ka, social obligation.
ina-avoid po nila talaga yon. Yun nga yung Bishop Lara Moro talagang maigpit siya sa ganyan. Bawal na bawal ka mag-ano sa mga ibang sekta. So, kung yung lang po, party lang po, social gathering po, with the social obligation, pwede naman po yun. Wala pong problema yun, kapatid. Hindi bawal na simbahan. Huwag lang tungkol dun sa pagtuturo nila ng ibang turo po. Kasi ako na kasi sa buong namin angkan, para ako na lang yung sila nakuha. Lahat ng tuwing ko nakuha nila. Okay, Kaya ako lang yung isa na iba. Yung gusto niya. Pag-pray nyo na lang po sila. Medyo malakas talaga. Malakas ang hatak na. Malakas ang hatak. Pero nakipagdebate na nga ako sa kanila. So, yun po, kapatid, no? Nagpasalamat ako na kasi tinira ko nila sa revolto nga. Mabuti dumaan si Bro Wendell yung pananampalataya at katuwiran. Sakto ang topic niya, Diyos-Diyosan. So, parang yun yata yung na ayaw talaga palipatin. Kaya nagpasalamat ako na biglang dumaan sa Facebook ko yung pananampalataya at katuwiran. Sakto ang topic niya, Diyos-Diyosan. Kaya doon nakinig ako. Kaya yun, pagbalik ng showing ko, sinabihan ko na sila. Ayun, sabi sa akin, hayaan ko lang daw sila kasi masaya daw sila sa kanilang simbahan, sama-sama daw sila lahat. Oo, yun nga po yung mangyayari doon. So, bro, Jando, may binigay ako dati sa iyo, di ba? Dokumento tungkol doon sa tungkol doon sa godparents, naalala mo yon, no? Bandang huli hindi nakalagay. Wala, sige, i-check ko na lang po mamaya tungkol sa godparents. Code of Canon Law 872 yun to 874. Pero bibigay ko yung specific po nun, kapatid, para maislas nyo, maibigay nyo, at yung halimbawa ikaw naman mag godparents ginung ka sa ibang protestante. So maya-maya lang po ibibigay natin po, kapatid. Sige po Bro Angel, kasi para bukas kasi may recollection kami sa simbahan, baka pwede ako makapag-talk o para masabi ko sa kanila, para masala nila yung ganun bagay, kasi bawal pala. At maibigay nyo yung kung saan dokumento po para mas sigurado may batayan ka. Ibibigay po natin. Sige po, salamat. Sige po. Ay Bro Jando, mayroon pang yung langis na, di ba, binasbasa na ng pare namin. Pwede ko po rin pa-bless ulit pag sakaling mag-sacramental blessing sa Father Darwin. Hindi na, kasi naipa-bless mo na eh. Hindi na rin. Hindi naman nag-expire yung blessing. Okay. Okay na ba yung bro? Bro Jando. Opo. Okay na po. Salamat po. God bless all. Okay, thank you sa iyo, brother. Jando. Yes. Yes bro, bigyan ko lang ng sagot tanong to bro kay sagutin na rin natin to, no, kasi si Brother Ray, ang tanong niya bro, patanong po, ano ang explanation nito regarding speaking of tongues sa 1 Corinthians 14:1 and 2? Ang gamit na version ay New Revised Standard Version, Gifts of Prophecy and Tongues. Okay, so basahin natin para maunawaan to ni Brother Ray, no? Kasi hindi ito shalala, kapatid, no? Papaunawa ko sa iyo, So ito yung mababasa natin dito, no? Pursue, love, and strive for the spiritual gifts, and especially that you may prophesy for those who speak in a tongue. Do not speak to other people, but to God, for nobody understands them, since they are speaking mysteries in the spirit. So baka inakala mo dahil sa hindi ito naiintindihan, ito ay yun ang shalala. No, mali po yung kapatid, no? Kasi kung babasahin mo lahat, pinaliwanag naman ni Apostol na Pablo yan eh. Halimbawa, dito sa 6. Sabi dito, now brothers and sisters, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I speak to you in some revelation, knowledge, or prophecy, or teaching? Yung shalala ba, bro, wait lang alin ba to? Okay, wait
Yun bang okay, so ito ba Bro Ray, no, yun bang shalala nagbe-benefit ka ba sa revelation, knowledge or prophecy or teaching ni God or hindi? No, shalala lang yun eh. Oh, sa 9, tingnan natin sa 9. Anong sabi ni Apostol ano dito? Kasi standard version ang gusto mo. So, with yourselves, if anyone tongue you utter speech that is not intelligible, I don't think so it's intelligible. No? Or intelligible, no? How will anyone know what is being said? For you will be speaking into air. Oh, kung talagang yung speaking tongue na sinasabi mo, yung shalala, ito pa yung sinasabi ni Apostol na Pablo, dapat naunawaan kayo, no? Oh, naunawaan kayo. There are doubtless many different kinds of sounds in the world, and nothing is without sound. If then I do not know the meaning of a sound, I will be a foreigner to the speaker, and a speaker foreigner to me. So with yourselves, since you are eager to spiritual gifts, strive to excel in them for building up the church. Therefore, one who speak and is in a tongue should pray for the power to interpret. Ginagawa nyo ba ito tuwing nagsalala kayo? Ha? Nananalangin ba kayo sa banal na espiritu para maunawaan nyo yung shalala nyo? No? For I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unproductive. No? What should I do then? Oh, I will pray with the spirit, but I will pray with the mind also. I will sing praise. I will sing praise with the spirit, but I will sing praise with mind also. Otherwise, if you say a blessing with the spirit, how can anyone in the position of an outsider say the amen to your thanksgiving, since the outsider does not know what you are saying? No, kung di naman naunawaan ng mga inimbitan nyo, yung pinagagawaan nyo dyan, paano siya magre-reply sa inyo ng amen? No? For you may give thanks well enough, but the person is not built up. O, sa inyong mga naniniwala sa shalala, enough na. Pero sa mga hindi kayo naunawaan, hindi siya nakakaano sa kanyang sarili. No? Oh. Sabi ni San Pablo, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Does not mean shalala. Ibig nyo sabihin, si San Pablo sa harap ng mga tao, nagshalala, blah, 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 ganon? Hindi. Speaking of tongues, lingwahe yan. Lingwahe na kaya niyang i-relay ang mensahe ng Diyos sa anumang lingwahe. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi po yung shalala. No? So, klaruhin pa natin dito. Sa 19. Nevertheless, church, I would rather speak. Oh, ito, sabi ni San Pablo dito, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others also than 10,000 words in a tongue. Mas pipiliin pa ni San Pablo na magsalita lamang ng 5 lingwahe or 5 salita, no, in order to instruct others rather than speaking or spoken 10,000 words without knowing naman, no, yung ano yung pinagsasabi, pabilisan lang yun eh, para kayo nagra-rap nun eh. Oh, sabi pa dito, brother and sisters, do not be children in your thinking, rather be infants. Be infants in evil, but in thinking be adults, no? So, diretso natin sa 22. Sa 22, then, tongues, then are assigned not for believers. Oh, ito mo ha. Puro kayo mananampalataya doon, tapos nag-speaking of tongues kayo. Anong sabi ni San Pablo? Tongues then are assigned not for believers, but for unbelievers. So anong saysay yung pagshalala kung puro naman kayo mananampalataya? Di ba? Walang saysay yun. Kasi according to San Pablo, tongues,
then are assigned not for believers but for unbelievers. Oh, while prophecy is not for unbelievers but for believers. So napakalinaw dito. Patuloy pa natin sa dito natin sa 27. Sa 27 para mas mabilis. If anyone speaks in a tongue, let there be only 2 or at most 3. Di ba kapag nagsyalala kayo, lahat nagsyalala kasi lahat may Holy Spirit? Di ba? Ganyan ang syalala. Lahat kapag hindi ka pa nga nakapagsyalala, kukutsain ka kasi wala kang Holy Spirit eh. Kailangan lahat kayo kapag nagsyalala, ang isa dapat lahat niyan syalala. Yung iba pa nangingisay na nagkirig-kirig sa Bisaya. Ano ba yung kirig-kirig sa Bisaya? No? Convulsion. Ganun ang ng syalala eh. Pero sabi ni San Pablo, if anyone speaks in a tongue, let there be only 2 or at most 3. And each in turn, and let one interpret. Kinakailangan mayroong mag-i-interpret pa. Nagkirig-kirig. May nakakaunawa doon sa sinasabi niya kasi lingwahe kasi yun eh. Syalala, hindi lingwahe yan. Biblically, that is babbling. No? Oh. Then continue natin. But if there is no one interpret, let them be silent. Kung wala man lang mag-i-interpret dyan sa syalala, patahimikin yung mga taong yan. In church and speak to themselves unto God. No, misinterpretation yung nabasa mong sa 1, hindi yun syalala. Let 2 or 3 prophets speak. O prophet ang pinapa speaking of tongues. No, prophet. And let the others weigh what is said. Lahat ba ng mga nandyan sa propeta? No, well, by virtue of our baptism, we are all prophets, but not prophet like yung ipapadala ng Diyos para i-relay ang kanyang mensahe sa ibang lingwahe. No? Kasi malinaw ganina, dapat 2 o 3 lang ang mag-speaking of tongues, tapos yung isa magpapaliwanag. Oh. If a revelation is made to someone else sitting nearby, let be the first to be silent. Oh. So, kapatid na Ray, no? So, misinterpretation yung dito sa 1, bro. Itong 1 and 2 na itong sinabi dito na for nobody understands them. So, baka ipinagpalagay nyo na ito yung syalala na hindi nauunawaan. Hindi. Lingwahe yan na hindi nauunawaan ng iba kasi ibang lingwahe ang sinasalita. Kaya nga, mayroong dapat mag-interpret. No? Kasi sabi ni San Pablo kanina, katulad lamang yan ng isang musika na kapag tumugtog ka ng isang musika o isang instrumento, kung sintonado yon, ang pangit pakinggan, wag ka na lang tumugtog. Yun ang sabi ni San Pablo. Walang pinagkaiba yun sa syalala. Kasi ang syalala, unang-una, hindi siya lingwahe, hindi siya wika. That is babbling. No? At yung Holy Spirit na nagbigay ng gift sa mga apostol nung time na sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika, hindi siya lang ang kanilang sinabi. No? They are preaching the gospel. Nagpapatunay sila sa kadakilaan na ginawa ng Diyos, sa kadakilaan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang essence ng speaking of tongues, hindi po yung syalala. Basahin mo lang kapatid yung 1 Corinthians 14. Kahit Tagalogin mo na, wag mo na yung English para mas maunawaan natin. Yung Tagalog na lang para mas maunawaan mo. Mas pinili niya kasi itong NRSV kasi may sinabi kasi dito for nobody understands them. Hindi po yan nangangahulugan na syalala po yan. Dahil ang mga apostol, nung sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika ang ginamit, hindi po babbling. No? Kung titingnan natin sa Bible, ang babbling kapatid ay pinagbabawal yan. Wait pakita natin ha. Ang babbling sa Biblia, pinagbabawal po yan. Hindi yan ipinapahintulot ng Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo mismo nagsabi nito, no? Basahin sa NIV. Ito po ang sabi ni Panginoong Jesucristo. When you pray, do not keep on babbling like pagans. What is babbling? Yun bang mabilis na pananalita na sounds like a wind.
yung incomprehended na salita. Yan po babbling. Yan po ang shalala. No? Shalala wala ka tapos may konti nangingisay na kasi mayroon na daw Holy Spirit. So that is against sa katuruan ng simbahan, kapatid. Kaya nga sa Lumen Gentium dito sa Vatican II Lumen Gentium number 12, wag hingin ang mga extraordinary gift. Hindi hinihingi yan, sabi ng simbahan. No? Tanging mga kaparian lang ang maka-ask ng mga extraordinary gift. No? Pero hindi pa kasali diyan yung shalala, kasi wala naman yan sa turo ng simbahan yung shalala. No? So iwas po tayo sa sa maling interpretasyon sa pagbabasa natin sa Bible, no? Di porket may nabasa lang tayo kaganina na hindi porket may nabasa lang tayo dito na sa NRSB, no? Di porket may nabasa lang tayo dito na nobody understands them ay shalala na po yan. Hindi po yan shalala. No, lingwahe po yan, hindi nauunawaan ng ibang wika. Kaya may mag-i-interpret para maunawaan ng mga hindi nakakaunawa po, kapatid na Ray. So yun lang siguro bro dyan ating paglilinaw, at naway sumunod na po itong mga yung mga mahilig po sa shalala. No, dahil hindi po talaga yan katuruan ng simbahan, no. Historically nanggaling yan saan? Pentecostalism. Sila po ang nagpasimuno niyan. No? Kung babasahin nyo ang history ng simbahan sa tawag ito yung medieval age, isang beses lang yata nangyari medieval age. Then merong mga ilang mga santo na napagkalooban ng speaking of tongues, nakakapagsalita sila o nakakaintindi sila ng ibang wika na hindi nila inaral. Bibihira lang po yan. Pero historically sa church, nangyari lang talaga ang speaking of tongues panahon lang po ng early Christians, kasi nga manifestation kasi yun ng Holy Spirit no? Kinakailangang bigyan ng Holy Spirit ang mga preacher noong unang panahon, kasi wala naman silang katulad ngayon na marami ng pag-aaral. Dati instant yun Kaya ang dami nila dati nakakapagsalita ng iba't ibang wika kahit hindi na sila nag-aral. Manifestation po yun ng Holy Spirit, hindi po yun shalala. Yung shalala, invented po yan ng mga Pentecostal. Dahil inakala nila yung nangyari doon sa Acts 2 na yung descent of the Holy Spirit, ang nangyari nila, lahat ng mga apostol nagshalala. Hindi po shalala ang nangyari. Kahit basahin po natin ang chapter 2, buong chapter 2 ng Acts, nagpahayag po sila ng mensahe ng Diyos, hindi po sila nagshalala. No, so sana matigil na po yung mga ganyan para magkaisa po tayo sa pananampalataya. Tandaan po natin, there is only one faith according po kay Apostol Pablo. No, at ang pananampalataya po yan hindi po nagmula sa kahit sino kundi sa simbahan po. Tingnan niyo po sa CCC church documents kung meron ba kayong mababasa na ipinahintulot ng church ang shalala na pag-praise kay God or panalangin kay God. Wala pong ganang turo ang simbahan. So therefore yan ay merely man-made doctrine. Sinabi ko na nga saan yan galing, Pentecostalism po yan, at wag po nating tangkilikin yan. Dahil 2 John, 2 Juan 1:9, ang basahin ko na lang kasi hindi ko memoryado, no? 2 John 1:9, ito po ang sabi ni Apostol na Juan, no? Magandang balita Biblia. Ito ang sabi ng Apostol na Juan, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo kundi nagdaragdag pa dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Kapag yung tinatanggap nyo na doktrina ay hindi nagmula kay Kristo o hindi itinuro ng simbahan, hindi po kayo nagpapasakop sa Diyos. Yun lang, at maraming salamat Bro Jando, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo Brother Junres sa iyong pahayag. No, yun po ang kanilang kasagutan. So, atin namang isunod si Ate Edna. Ate Edna, nakaresan ka Ate Edna?
Okay. Base dun sa blessed na religious items na na-blessed na. Tapos ipapabless pa ba uli? Ganito yon, na-bless na siya ng ng pare na hindi exorcist. Tapos gusto niyang ipabless sa exorcist. Okay lang ba daw yon? Okay, brother Angel. Sorry po. May tinitingnan kasi akong sa ano. Ano po yung tanong, sis, Sis Edna? Brother Angel, yung binigyan siya ng let's say sacramentals kasi na-bless na daw yun. Pero gusto niyang ipa-bless sa exorcist priest. Okay lang po daw ba na ulitin? Okay, tandaan po natin dalawang klase ang blessings po kasi. Ang blessings ni Father, yung mga parang ordinary form of blessings po ni Father, no, sacramental blessings. Pero meron naman po tinatawag na yung exorcism natin, blessings natin, no, for the sacramental. Iba yung prayer kasi do sa exorcist priest eh. So para maging holy and exorcise oil siya o water, kailangan talaga exorcist priest po ang mag-ano nun. So, pwede po yung kapatid, no? Ang mga blessed na sacramentals natin, pwede natin pa-bless kay Father po. Iba po kasi yung para maging holy and exorcise oil o holy and exorcise water, kapatid. Pwede po yun, kapatid. Okay. Okay, salamat, Brother Angel. Sunod, Brother Jando, ikaw ang magpaliwanag kung pwede. Ano ang gamit ng holy and exorcise water, holy and exorcise oil, and holy and exorcise salt? May umattend po siya sa Taguluan, I think. Hindi lang niya masyadong naintindihan. Pakipaliwanag. Okay. Yung holy and exorcise water at salt, pang-sprinkle yon mo sa paligid mo. Yon ang gamit ng holy exorcise salt at water. Yung holy exorcise water, pwede mo siya ipang-bless sa paligid mo, pwede mo rin siyang gamitin sa tao na dinideliverance mo. Sprinkle mo sa kanya para malaman kung nasaan yung bahagi niya na mahina siya. Pangatlo, yung holy and exorcised oil, pwede mo rin gamitin yun, ipainom mo doon sa pasyente na demonic harassment. Pwede mo rin ikaw uminom, pwede mo rin ipahid sa katawan mo, pwede mo rin ipunas o i-massage sa katawan mo yung holy and exorcised oil. Yun namang oil, water at asin, ayun na nga. Yun po ang sagot. Para meron kayong dagdag kaalaman, i-search nyo po sa Facebook ang Family Deliverance Tutorial na ako yung nagsasalita. I-download nyo po yon para ma-replay nyo anytime kapag take note kayo ng maayos. Pwede na? Okay na ba yon? Okay na siguro. Brother Jando, sprinkle yung asin? Sprinkle mo yung asin. Ilalagay yun siya sa isang container tapos ilagay sa bawat corner ng bahay. Pwede mo rin yan ilibing, pero sa amin kasi pag nag-deliverance kami ng bahay, ni-sprinkle lang talaga namin ng asin. Yung banyo, yung dirty kitchen, yung ilalim ng kama, yung ilalim ng cabinet, ni-sprinkle lang namin yun. Meaning isaboy, ganon? Oo. Sa ilalim. Isaboy namin. Pero hindi marami. Pero Ilan lang. Hindi marami ha, baka damihan masyado. Ilang partiko lang. Pero okay lang ba na siya, akin to ha. Mas maganda siguro na ilagay sa isang container, tapos nakabuka, tapos ilagay sa ilalim ng, let's say, kama. Kasi kapag sprinkle mo, may, kasi yun, nakakasira kasi yun ng, kahoy or Pwede rin. Pakakalawang, mga ganon. Kasi tumitigas yung asin lalo na pag nabasa, no? So pwede rin ilagay mo sa lalagyan ng parang bakanting lalagyan ng posporo. Lagay mo doon. Yan ang ginagawa namin sa pag nagbaroon kami dinideliverance sa bahay. Talaga sinasaboy namin yung asin. Okay, so yun lang te.
Yes. Okay, yun lang yan. Bro Jando, may sinend ko na yung sa ano, Brad Fred, baka nandiyan ka pa. No? Islas mo na lang, pati yung unang sagot dun sa biblical ano natin, chapter 2:1, 1:11, yung bawal ngang makinig, ipapasukin sa bahay yung mga nagtuturo ng ibang aral. Tapos yung binigay nating 1374 Code of Canon Law, pwede nyo po iyan yung Brad Fred sa recollection nyo. Idagdag nyo na po ito. Ito naman, requirements naman, yung tanong nyo kanina, sa Katoliko naman, sino ba dapat maging godparents? So ninang sa Katoliko, una, dapat Katoliko lang siya, hindi siya pwedeng protestante. At yung kanina, yung live-in na sinasabi ko. Bro Jando, paki-ano nga yung unang sinend ko sa'yo para ma-islas ni ano at ma-discuss niya sa recollection daw niya. Okay, so silipin ko muna yung ano, yung pinadala ni Brother Angel para may pakita ko siya sa screen. Okay. Kung nakikinig ka, Brad Freddy, ano mo na, islas mo na lang, dapat is dalin mo na lang sa ano mo, recollection. May idea ka. Okay, ito yung sinasabi ni Brother Angel. Yan. Catholics. Hindi, yung una bro. Yung una. Eto. Yan. Yan. Summarize lang yan na Brother Fred ayan yung question, di ba? Nasa Code of Canon Law, lista mo 872 to 874, no? Ulitin ko, lista mo po Brad Fred, Code of Canon Law 872 hanggang 874. Summary po yan, ayan yung nakasulat. Pakibasa Bro Jando. What are the rules for godparents in the Catholic Church? Godparents must be practicing Catholics who are at least 16 years of age and must have received the sacraments of baptism, Eucharist, and confirmation. If married, the godparent must be married in the Catholic Church or had their marriage blessed by the Catholic Church. Yun po. Yun po. Ayan, malinaw po yan, no? Hindi pwede yung civil siya kung marriage. Dapat Catholic Church marriage, no? So, pati yung live-in, bawal din yan. Dahil nga, kasi kung hindi lang na, kaya nakakalusot, hindi na itatanong ng taga-opisina dahil hindi po nila alam yun, no? So, ayan po, kapatid, yung mga basihan mo, pwede. And then, yung pangalawa, exact na tanong mo ba, galing sa parian at Catholic answer, tanong mo, pwede bang ano naman, vice versa, baliktad. Catholic ka, gusto mo magninong sa born again, sa protestante. Yung pangalawa, bro, direct answer yan actually. So, pwede yung ano yun yan. Meron pa walang isa? Ayan, yung pinakita mo una bro, kanina. Yung una. Okay. Tungkol naman sa Katoliko, magninong sa born again o protestante. O sulpot, sabi niya. Yung una ko pinakita, Brother Angel? Yung bali yung pinakahuli. Yun ang pinakahuling message ko. Yan? Ayan, So, malinaw yan by Father Charles Grondin. Catholic answer mismo yan. Catholics may not be called godparents of a non-Catholic. Ayan. So, hindi hindi sila talaga allowed. Pero actually may iba pang ano na pwede naman, pero dapat sabi doon sa isang website, sabi nga dapat yung mga protestante bagbabawal nila yon, hindi sila dapat tumanggap din ng ibang sekta. So kagaya sa atin, hindi tayo pwede tumanggap ng ibang sekta, so dapat sila batas din nila yon. So mas maganda wag na para hindi masyadong komplikado, kapatid. Ayan po yung mga ano natin, i-slash mo na lang yung ang unang-una dun sa godparents rules sa Catholics at yung Catholics to Protestant godparents. Medyo masalimot lang konti. Ayan po yung mga batayan natin, pwede nyo pong gamitin at you can still search more on that para mas marami kang batayan, Brad Fred. Yun lang po, Bro Jando. Okay. So, yun po. At meron pang tanong dito.
Esteban Otida. Mga kapatid, pakitype lang po ng cellphone number ni Father Darwin Gitgano. Salamat po. Pasensya na po kayo pero hindi po pwede naming ipamigay ang number ni Father Darwin Gitgano. Maski kami rito, wala kaming number niya. Sa totoo lang, hindi kami binibigyan ni Father Darwin Gitgano ng kanyang personal number dahil baka magkamali kami maibigay namin sa isang tao. No? Talaga, pasensya na po Esteban Otida kasi hindi po pinamimigay ni Father Darwin Gitgano ang kanyang personal number.